So yung mga kamasa, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung nangyari kahapon. Ayan. May inayos tayo na isang kontador. Ayan na biglaan na naman yung nalakad natin. So, hindi natin naasahan. So, wala akong dalang safety gear, lahat. So, ang dala-dala ko lang nandun sa may sasakyan ko is yung plier. So, kayo mga kamasa, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba magbalat ng service drop gamit lamang yung plier. Wala nang ibang tools, kundi plier lamang. Ito yung pinaka the best para sa akin at ito rin yung pinaka magandang gamitin kahit na may linya yan, may power o kaya may kuryente, sabi na lang natin, ano. So ito yung pinaka safe para sa akin, ha. So pasintabi sa mga manonood dyan. So kung mapapansin nyo, wala akong safety gear doon, sana mapagpasensyaan nyo na po. I-share ko na naman sa inyo. Ayan. So magta-troubleshoot tayo ng ito is round na meter base, and then turo ko sa inyo kung paano magbalat nga ba ng ganito na napakadali. Yung gamit lang is yung plies lang, walang ibang tools kundi plies lang. Tuturo ko sa inyo, and then kung paano nga ba i-troubleshoot to. So kung makikita nyo, ito yung meter base na round, diba? Ito yan. So ito, pinapasok kasi ng tubig to. So lalagyan natin ng bulkasil yun, yan sa taas. And then gagawa tayo ng panibagong connection niya. Gawa nung nasira na nga, kumbaga talagang loose na yung kanyang connection. So ito yung number 1 na problema ng mga metro. Ayan, nilalanggam siya. Kasi nga hindi naman siya ganong sealed talaga yan eh. Kahit anong gawin natin. Kung lalagyan mo ng bulkasil yan, ito kasi nababasa, kaya lalagyan natin ng bulkasil sa bandang taas, doon sa may pinaka MTS nya, doon sa may connection ng MTS, which is yung taas lang ng meter base. Ito yun, lalagyan natin siya ng bulkasil. So ito yung kalimitan kong ginagamit sa pagbabalat ng service drop. Ito, makikita nyo yung itong kagandahan niya, pagka yung sa may plier nyo ay dapat may guhit-guhit pa lang yan. Ayan. Kahit gumamit ka ng knife, kasi wala namang kuryente yan, maganda rin siya gamitin. But then, kagaya nito, sa akin kasi hindi ko ginagamit yung side cutter na yan. Ayan, yung cutter na yan. Mas prefer ko gumamit ng plier kasi nga kahit na may kuryente yan o kaya may linya, safe siya. Yan ang mas ginagamit ko. Yung mga nakakapansin dyan kung bakit wala tayong safety gear, and so biglaan lang kasi itong mga kamas. And then kuwan lang naman siya, ang tawag nito, wala namang linya kasi inalis ko yung kontador natin, which is ayan, ito-troubleshoot natin kasi nga nawalan siya ng power, walang linya papunta sa bahay. So ito yung naging isang problema niya, yung termination ng dating linya, yung kasi gawa ito ng mga lineman, pero ayun, nag-loose na siya, gawa nung maliit lang yung nilagay nila na connection. Ayan, ito ipapakita ko sa inyo yung kalimitan ginagamit sa mga baryo na pagko-connect, which is pigtail. Kung wala kang compression clamp, sabi nga, o kaya crimper, o kaya solderless, okay naman to kasi basta mahigpit lang yung pagkakalagay natin. Ayan, kahit hawak-hawakan natin to kasi wala naman, nalis naman yung metro, so safe naman siya. Sa mga electrician dyan, medyo mas nakaka-relate sila about this one. Pero ingat na lang tayo, pasintabi na lang ulit sa mga makakapansin kasi nga wala tayong safety gear, wala tayong gloves. Hindi ko naisuot kasi biglaan lang, wala akong dala. Ano, ayan, so okay na. So ito naman yung lalagyan ng electrical tape. Maraming klase ng paglalagyan ng electrical tape, pero ito yung ginagamit. Counterclockwise. Naglaban malay mo? Oh, di alam.
Ako nang balay. Dala. Dali ka pag agdi gusto. Ang agaron. Ito natin yung motor. So yun mga kamasta, maraming salamat po sa lahat po ng nanood at tumangkilik sa aking YouTube channel. Yung mga gustong matuto, ayan, sana po i-share natin and mag-comment lamang po sa baba. So shoutout ko po sila John Harley Bulawit, ayan yung pinag-ayusan ko ng kontador kahapon. At kay Tito Lalat, ayan. So maraming salamat po sa mga umaantabay sa lahat ng mga videos ko. And then sana po mapanood nyo po yung mga the past vlog natin kagaya ng prevent natin ng pagbara ng utility box. Ano po, ayan yung pag-troubleshoot gamit yung lupa sa electrical installation din natin yan. Electrical ideas. So maraming salamat po and hanggang sa muli. God bless everyone.